visited. Again, salamat po, Brother Henry, for this privilege to share the Word of God. Alam niyo mga kapatid, tayo mga mananampalataya ng Panginoon Hesus, tayo po ang higit na pinagpala sa lahat ng tao sa lupa. Naniniwala ba kayo doon? We are the most blessed people in this world. Tayo po'y pinagpala ng Panginoon kasi tayo pong lahat ay ligtas na. Amen? Lahat po ba dito ay nakakatiyak na ng langit? Pakitaas nga po ng inyong kamay na kayo palangit na. Mayroon pang hindi? Mayroon pa, Brad? May mga bisita pa. So, sa ating mga bisita, dapat maunawaan po ninyo ito. Sapagkat ang buhay ng tao, sabi nga sa ating pag-usapan, may mga stages po yan. Kung bakit natin nasabi po yan, sa ngayon po sa Ephesians 1:3, nung sabihin ni Pablo, ang bagay na ito ay kausap niya po ang mga Kristiyano sa Epeso. Hindi ang kausap niya po rito yung mga hindi manampalataya. Sabi niya, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Kaya, tayong mga anak ng Diyos, tayo tinatawag na mapalad. Hindi bigo, hindi lugi. Kaya kung may mapalad na tao sa mundong ito, ikaw at ako yun. Sapagkat tayo po yung mga anak ng Panginoon. Amen? Let me share to you 3 things. 3 bagay lang. Number 1, the truth about life. Ang katotohanan tungkol sa buhay. Number 2, the testimonies about your life. Then number 3, ito po tinatawag po natin na the thanksgiving in your life, pagpapasalamat sa inyong buhay. At pang-apat po, 3 lang, tama? No? Okay, 3 things lang, 3 bagay lang. So maikli lang tayo mga kapatid. Kasi ang alam ko, ang mga people, maikli lang sa mga mensahe. Diba? Oo, kasi nagugutom na yung mga yan eh. Ay lalo pat anniversary ngayon. Naku, masarap ang handa ng mga young people. Bawat anniversary yan. Di ba, Brother Henry, no? Now, simulan po natin ating pag-aaral at gusto ko pong dalhin natin ang ating buhay sa kwentong ng buhay ni David. Napakaganda ng kwento ng kanyang buhay. Sabi niya, "Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Datapwat hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ng Diyos na nagpalimos ng tinapay." Gusto kong ang inyong buhay at buhay ko ay maging katulad ni David. Na kung tayo lilingon sa ating likuran, masasabi nyo rin ang kwento ng buhay. Parang inilalagay ko ang buhay ko sa kalagayan ni David that time. Kasi nung sabihin niya po ito, siya ay matanda na mga around more or less 50 years old. Nung sabihin niya po ito. At nung siya po yung magsimula ng pananampalataya, kabataan niya rin to. Kabataan. So nung ako magsimulang maging Kristiyano, I was then 19 years old. Way back 1984, 19 years old ako that time. Okay? Then, ngayon, 56 na birthday ko lang nung Thursday. "Pastor, 56 na kayo? Parang 55 lang." Yun naman. Ang bihira. Si Pastor pala'y 56 na. Kala ko 55 lang. Okay. So, tingnan po natin. The truth about life. Number 1, the stages. Ano yung stages ng buhay natin? Number 1, dumaan tayo sa pagiging sanggol. Tama? Diba? Lahat tayo dumaan sa pagiging sanggol. Luke 18:15, "And they brought unto him also infants that he would touch them, but when his disciples saw it, they rebuked them." Lahat tayo dumaan dyan. Pero wala na tayo sa pagiging sanggol. May sanggol pa ba rito? Wala na, no? Wala na. Okay. Pagkatapos niyan, yung childhood natin, yung pagiging bata natin, di ba? Psalm 127 verse 3, "Lo, children and our heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward." Marahil, naandito yung mga bata. Katulad nito, bata pa ito. Ito, bata pa. Ilan taon ka na, anak? Tanda mo, anak mo? 6. O, kita mo, Brad, 6. Di ba?
So, bata pa yan. 6, di ba? 6. Okay. So, dumaan tayo sa pagiging bata. Now, pagkatapos niyan, kabataan. Sabi ni David, I've been young. Ako'y naging bata. Ako'y naging kabataan. Now, I'm old. Di ba? Stages yan ng buhay natin. Ito mga kabataang ito, isang araw, tatanda rin kayo. Sabi ng awitin, tatanda at lilipasin ako. Di ba? Right now, we are in this generation, kabataan. Dinaanan yan po ni David. Dinaanan ko po yan. Yung edad na 19, si Brother Henry, hindi na po yan 19 eh. T9 yan, T9. Hindi mo alam kung 29, 39, 49, di ba? Di ba? Okay. But marami rito, kabataan pa. You think of that. I've been young. Ako'y naging bata. Ako'y naging kabataan. Pagkatapos niyan, of course, sabi ni Ben, now I'm old. Ngayon ako'y matanda na. Di ba? Magandang isipin sa inyong buhay na sa pagtanda nyo, pag nilingon nyo, mayroong kwento ng buhay tayo. Pagkatapos niyan, ano matatapos? Kamatayan. Darating tayo sa punto ng buhay, dulo ng buhay natin, kamatayan. Hebrews 9:27, itinakda na sa tao mamatay na minsan. Nagkwentuhan kami ni Pastor Kumiya kanina na yung isa yung young people, secretary, namatay din, di ba? Anong pangalan, sister? Di ba ka? Namatay, di ba? At marahil ikaw ang susunod doon. Di ba? Huwag mo naman, pastor. Bata pa ako. Di ba? Lalo na po ngayong panahong ito. Ang kamatayan, mabilis. Dahil ng virus, di ba? Kaya nga tayo naglalagay ng kasi mabahong hininga ng inyong katabi. Di ba? Kaya tamang-tama yan, mga kabataan, hindi malalaman ang inyong pang-ulam kaninang maga. Hindi malalaman na hindi kayo nag-toothbrush kahapon. Di ba? Bakit? Kasi mayroon ng mga, di ba? Kaya nakakalusot dyan yung mga tamad mag-toothbrush. Di ba? Okay? So, yun yung katapusan. Yun yung dulo. May kamatayan tayo. So, yun yung katotohanan sa buhay. Sa ating mga bisita, kabataan nyo ngayon, pero maaring sa kabataan natin dumating ang kalagayang yon. Mayroon kaming miyembro, very promising young people. Nagpipreach, Brother Henry. At yun, kahit linggo yon, lagi naka-Amerikana yon. 15 years old. Cancer, Brad, cancer. Hindi rin tumagal ang buhay. 15 years old. Lalaki. You see, sino mag-aakala na hahaba ang buhay ko ng ganito? Di ba? Malalaman niya ba na siya ay sa edad niyang yun, hanggang doon na lang siya? It's only grace of God. Amen? Kaya biyaya ng Diyos, malakas pa kayo. Biyaya ng Diyos, wala kayong sakit. Biyaya ng Diyos, wala kayong COVID. Amen? Alam nyo ba ngayon, yung ikay inubo lang, naku, baka COVID na ito. Pero ngayon, hindi pa ang uso ang COVID noon, inuubo ka naman sadya. Di ba ga? Nilalagnat ka nga, di ba? Uso na nun ang lagnat. Uso na nun ang ubo. Ay bakit ngayon pagka inubo? Naku, baka COVID na ito ha. Naku, nawala ng panlasa. Di ba, sadya Brad, di ba, pagka ikaw ay nilalagnat, trangkaso, nawala ng pag-asa, di ba? Kaya ang paborito nun, Royal. Kahit inumin ang Royal, walang lasa. Ay ngayon, walang lasa, COVID na eh. Kaya lalo natatakot ang tao.
Ang totoo, ang layon po ng COVID, takutin ang tao. Pag natakot ang tao, ang tendency po niyan, babagsak ang kanyang immune system. Kaya sabi ng Bible, alam ng Diyos eh. Sabi ng Bible, huwag kang matakot. Di ba? Alam ng Diyos na darating ang COVID, maraming tao matatakot. Kaya takot sumimba kasi baka sa simbahan may COVID. Takot. Pero hindi takot mamalingke. Hindi takot pumuntang mall. Di ba ga? Parang baliw ang tao, no? Madaling araw pa nga nasa palengke. Pero mga kabataan, ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ba ga? Yun ang layo ng COVID na yan. Takutin ang tao. Siyempre pag ang tao ay takot, babagsak ang kanya immune system, yun ang kalaban ng COVID. Pero pagka mataas ang yung energy, yung immune system, nalalabanan yan. Kaya tama ang sabi ni Solomon, a merry heart is a good medicine. Kaya dapat masaya tayo. Kaya ang young people, dapat masaya para yung problema nawawala. Kahit ikaw'y mabigo, di ba? Kahit, di ba? Alam mo, yung kabiguan minsan nagdadala ng kalungkutan yan. Sa mga young people, di ba? Kala ko ako na. Yung pala may nakita pang iba. Di ba? Kaya, para nagkakasakit yan ng COVID, no? Sakit ng ulo. Nakakasakit ng ulo talaga. Di ba? Kaya mga minamahal, yan po ang stages ng buhay natin. Now, pumunta po tayo dito sa patotoo po ni David. His testimonies about his life. Sabi niya, I've been young and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ito po ay salita ng hindi po bata. Di ba? Hindi po siya baguhan. He is not neophyte. He is an experienced man. Di ba? David has seen the fullness of life. He has tasted the bitter and the sweet. He has experienced both pleasures and pains. David can provide expert testimony concerning the faithfulness of God. Through everything David faced, whether good or bad, God had never forsaken him. Lahat ng uri ng buhay naranasan ni David. Number 1, his father overlooked him. Alam mo ba? Tatay niya mismo, naranasan niya po yan. Nakaligtaan po siya. Dumating po si Samuel. Di ba? Chapter 16, verse 10 to 12. When Samuel asked Jesse to pass by before him to select a king, Jesse never even gave them thought to the youngest boy, David. He was a non-person in the eyes of his father. Di ba? Kaya dumating, ang talaga nasa isip ng tatay niya, yung kanyang mga kapatid, ng mga sundalo. Wala sa isip ng tatay niya si David. Di ba? Masakit para sa kanya yun. Kaya sabi ni Samuel, wala ka na bang anak? Pinatawag si David. His experience to his father. Secondly, his brother despised him. Chapter 17, verse 28. And Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David. And he said, Why came thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. And David said, What have I now done? Is there not a cause? Mga kapatid niya mismo, nakaranas sa kanya, nakaranas siya, na siya'y baliwalain. Ba't ka nandito? Hindi ba't ito'y dahil lamang sa iyong kayabangan? Anong ginawa mo sa iyong inalagaan? Mga kapatid niyan, alam mo, sa buhay natin, saan tayo nangaranasan? Mismo sa kapatid natin,
mismo sa magulang natin, kaibigan natin, David experienced that such. Number 3, he was attacked by the lion and bear. 1 Samuel chapter 17, verse 34-35. And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and bear and took a lamb out of the flock. And I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. Naranasan niya yan. Atakihin ang mga leon, ang mga... You see? Maraming karanasan si David nung kanyang kabataan. Yung sinasabi niya ito, kabataan niya ito. Kabataan niya ito. Nung ikinukwento ni David ang kanyang buhay sa hari. Not only that, he was tried to kill by King Saul. Siya'y ninais patayin ng hari, na kanyang pinaglingkuran, kanyang hari na kanya pong inaliw habang siya po ay inaalihan ng masamang espiritu. Twice Saul threw javelin at him and chased David in the wilderness with armies. For many years, David was a fugitive and under threat of death. Tanggol sa kanya sapagat naging mabuti sa kanya si David. Siya ang nagtanggol sa Israel laban sa kaaway na si Goliath. And yet, nakaaway niya o siya ay pinagtangka ang pampatayin. Di ba ga? Anong gagawin mo kapag ganyan ang iyong karanasan ng iyong buhay? Di ba? Not only that, hindi lang yan po ang kanyang karanasan. His wife turned her back on him. Asawa niya mismo. You look at 2 Samuel 6 verse 16. Ito po'y si Michal. Bakit po siya nagkaasawa at that time? Kasi, ang regalo po ni Saul, ni Haring Saul, nung magtagumpay siya laban kay Goliath, binigyan siya po ng asawa. Datapwat, asawa niya mismo, dinidispise siya, binabaliwala. Maraming karanasan si David, mga minamahal, sa kanyang kabataan. Marahil, ngayong hapong ito, iba't ibang karanasan ang ating maikikwento. Marahil, iba lang kay David. Marahil may karanasan kayo ng kahirapan, gumawa ng module, mangopya. Anyway, napakalaki ng library ni Google. Okay. Andyan si Brother Henry. Tanungin niyo si Brother Henry, alam niyo yan. Mga minamahal, life testimonies. Not only that, he was betrayed by the city he saved. Biro mo, itong bayan na kanyang iniligtas, siya'y tinalikuran. David saved Keilah from the Philistines' army, but God told him that when King Saul came, they would surrender him to the king. So David and his men went to Keilah and fought with the Philistines and brought away their cattle and smote them with a great slaughter. So David saved the inhabitants of Keilah. Then said David, will the men of Keilah deliver me and my men into the hand of Saul? And the Lord said, they will deliver thee up. Pero mo yun? Kaya dito, binanggit ni David, siya'y nagpakalakas na lang sa Panginoon. Alam niyo mga minamahal, maaring yung iyong kaibigan, isang araw, pwede kanyang ipagkanulo. Maaring isang araw yung kaibigan mo, kaaway mo. Di ba ga? Huwag sana. Sapagkat mayroon din namang, sabi nga, friend, love it at all times. Amen? Pero ito po'y bayan na iniligtas ni David sa kanyang mga kaaway, and yet,
he was betrayed by this city. Mga minamahal, sa larangan po ng makaranasan si David. Now, not only that, his family taken kidnapped by raiders. 1 Samuel chapter 30. Diba? Kanyang pamilya, nakidnap, dala-dala. Pero yun, what a life of experience. Alam niyo mga kabataan, hindi sa lahat ng pagkakataon maganda ang buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon matamis ang buhay. Minsan may kapaitan. Amen? Opo. Ako po'y lumaki sa Oriental Mindoro, pero ang aking po magulang, galing po yan sa Romblon. At ang kwento ng tatay ko, pumunta sila ng Mindoro kasi po ang hirap ng buhay sa Romblon. Ang kanilang pagkain po ay puro mais, Brad, puro mais. So, nagpasya silang lumipat ng Mindoro kasama mga kapatid ko at diyan na po ako pinanganak. And then, sa hirap din ng buhay, pagkatapos po ng aking elementary, sabi ng tatay ko, anak, hindi na kita kayang pag-aralin. So, ginawa niya, ipinakusap ako sa bayan, sa pare, Brad. Pwede bang sa father ka na lang tumira para libre? Ako naman, nahiya, baka ako, hindi naman ako kagalingan, nakakahiya kay father, na baka ako'y hindi humusay. So, it so happen, may kapatid ako sa Batangas City, doon na sila nanirahan, dala ng pangangailangan, maaga nagtrabaho, ng ibang bayan, so nag-settle down sila ng Batangas City. Yun ang naging way, kaya ako nakapunta ng Batangas City. After my elementary, that was 1979. Pumunta na po ako dyan, nagtrabaho sa araw, pasok sa gabi. Batangas National High School, Brother Henry. Panggabi po kami niyan that time. May panggabi pa niyan. Ngayon, wala na eh. So, 5 years ako high school, panggabi. Yun yung kwento ko dyan. When I was in college, sa West WPC pa that time, may nag-invite sa akin, panggabi pa rin ako noon, umattend ng Young People sa Good Shepherd, 1984. So, yun ang naging simula ng aking pananampalataya sa Panginoon. Si Mrs., yan na may dumating sa Good Shepherd, 1990. Ako naman, pumunta na ako sa Lemery. So, nagkaluwas kami. Ngayon, dahilan sa panliligaw, kaya ako bumalik doon. Naningalang pugad, sino mamaligawan dito? Yun. Nagtanong-tanong. Ay, naialok naman din eh. Naialok naman sa akin. Tinignan ko naman, hinitsura. Ay, noon dati si Mrs., ano yun? Maliit yan. Ngayon lang, sa sobra kong pagmamahal, ayun. Ayaw kong magutom ang aking pamilya. Ayun, di ba? Sa mga minamahal, sa buhay, dumadaan po ang ganyang pangyayari. Naranasan ni David po yan, kapatid. Hindi siya naging hari na walang naranasang kapaitan. Hindi siya naging hari na wala siyang naranasang kabiguan. Di ba ga? And yet, David, he continued. Nagpatuloy siya. Sa simbahan, mga kapatid, maaaring mayroong ka ritong, sabihin natin, mag-create ng problema. Di ba ga? Pwede kayong magkasama ng loob. Mga kapatid, huwag ho kayong lumayo sa Diyos. Ang suliranin, naayos po yan. Amen? Kung mayroon kayong problema, sabihin nyo kay Brother Henry, Brad, ba'y gaganyan? Alam mo, ang maraming problema sa young people, damdamin. Ligawan, agawan, di ba? Minsan, pagka wala kayo makita dito, pumunta kayo sa Lemery. Yun, di ba ga? Punta kayo doon, pastor, baka may maliligawan dyan. Di ba ga? Baiga kayo mag-aagawan sa iisa naman, Brad, di ba? Di ba? At kung may nauna naman sa iyo, pagbigyan mo na. Di ba ga? Sige, Brad, nauna ka eh.
Ngayon, pagka nabigo ka, ako naman. Di ba ga? Ganun lang yun. Maghihintay ako. Di ba? Dangang ikay nauna laang, ako na may mapagbigay. Sabi ng Panginoon, wait patiently. Di ako'y maghihintay. Di ba? Biblical pa, bro. Di ba? Kaysa naman kayong dalawa'y magbabag. Okay. Now, number 2. David not only shared his testimony, okay, hindi lang po siya nagbahagi ng kanyang buhay, patotoo sa kanyang buhay, mga minamahal. Nung siya'y kabataan, siya rin po ay nagbahagi ng buhay nung siya po ay matanda na. Okay? Number 1, David's battle. Yung kanyang pahipagbaka. David had to fight the Philistines and all the other people around Israel all his life. Even when David was in his late 50s, he was almost killed by another Philistine giant, Isbibenob. 2 Samuel 21 verse 16. Okay? And Isbibenob, which was of the sons of the giant, the weight of whose spear weighed 300 shekels of brass in weight, he being girded with a new sword, thought to have slain David. But Abishai, the son of Zeruiah, succored him, and smote the Philistine and killed him. Then the men of David swear unto him, saying, Thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the light of Israel. Muntik na siyang mapatay sa kanyang pahipagbaka nung siya'y maedad na. Kaya ang payo sa kanyang mga general, mahal na hari, huwag na kayong sumama sa amin. At di naman niya pagsama, doon naman siya nasilat. Kay Bathsheba naman. Di ba ga? Matanda na siya eh. Sabi, iniingatan na siya ng mga general. Hindi niyo na kaya. Baka mapaham. Mahirap na mawalan kami ng hari. Alam niyo mga kapatid, ingatan po natin ang ating mga manggagawa. Ingatan niyo ang mga pastors. Ingatan niyo si Brother Henry. Bihira po magkaroon katulad ni Brother Henry. Ingatan niyo siya. Ingatan niyo si Pastor Kumiya. Bihira ang magkaroon ng katulad ni Pastor Kumiya. Amen? Huwag niyo siyang ilagay sa kapahamakan. Di ba ga? Alagaan niyo siya. Amen? Katulad ng mga general nito, concerned sila sa hari. Kaya sabi niya, huwag na kayo sumama sa amin. Mapapahama kayo. Yan po ang kanyang naranasan. Second experience, David sinned with Bathsheba, murder of Uriah. 2 Samuel chapter 11. David committed some terrible sin for which God punished him severely. Di ba? Karanasan niya po yan. Nung pagkatapos po na hindi na siya nakasama sa mga pahipagbaka, ito naman ang nangyari sa kanya. Iniingatan siya ng kanyang mga general para di mapatay sa laban, hindi man siya naingatan laban kay Uriah. Siguro dapat may kasama doon si David, ano? Ano po? Now, thirdly, David's son Absalom tried to kill him. Itong matindi pa. Anak niya mismo. Ang nagtangkang umagaw ng kanyang kaharian. Wow. Lupit, ano? Mag-ama. Di ba ga? Kaya ang buhay ni David, mga kapatid, hindi smooth yan. Hindi madali. May mga kabiguan, may kapaitan sa kanyang buhay bilang isang anak ng Panginoon. Now, number 3, the last point is, the thanksgiving in his life. Ano ang kanyang pasasalamat? Sa kabila ng kapaitan, sa kabila ng lahat ng naranasan niya sa kanyang buhay, actually, yung Psalms 37, the key verse there is 37 verse 5. I've been young and now I'm old. Ito yung sentrong talata dyan. Number 1, the thanksgiving in his life, his relationship to God. Mayroon siyang magandang relasyon sa Diyos. 37 verse 3, trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Verse 7,
Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Ang maganda kay David, na-build up niya yung relasyon niya sa Panginoon. Alam nyo, ang mahalaga sa buhay natin, yung relasyon natin sa Panginoon. Build your relationship. Trust God in your life. Kahit sa bingit ng kamatayan, patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. With all your heart, lean not unto thine. Kahit po sa panahong katulad nito, learn to trust in the Lord. Amen? Yan ang nangyari kay David. Kahit nung siya po'y hinahanting ni Saul, nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Alam niya. Kaya po, di ba yung last scene niya ni Saul, sabi niya, nung natutulog po, nung magtagpo po sila doon po sa kuweba, nito pong hari, nakatulog si Haring Saul doon. Di po ba't ang ginawa ni David ay kanya pong pinunit yung damit ni Haring Saul? At nung siya'y lumabas, sabi niya, mahal na hari, alam niyo ba? Pwede kong gawin ang masama laban sa iyo, pero sabi niya, huwag mong sasaktan ang pinahira ng langis ng Panginoon. Siya ang may sabi noon. Iginalang pa rin niya si Haring Saul bilang siya'y hari ng Panginoon. Yun ang isang bagay na matutunan natin bilang tayo mga kabataan. Sa magulang natin, maaari nagkakamali ang mga magulang natin, isipin natin, magulang pa rin niyo sila. Ang pastor natin, marami nagkakamali sapagkat walang taong perpekto, pero isipin natin, pastor pa rin sila. Sila pa rin ang pinahira ng Diyos. Sila pa rin ay tinalaga ng Panginoon. Huwag nating aalisin yun. Yung tayo gumalang at magrespeto sa mga inilagay ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Yan si David. Yan si David ang natutunan niya yun sa kanyang buhay. So, his thanksgiving, his relationship to God. Secondly, his reminders from God. Anong kanyang pasalamat pa sa Panginoon? Yung paalala ng Diyos sa kanya. Number 1, to keep himself from evil. Verse 1, sabi ni David, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil, for evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. For yet a little while, and the wicked shall not be. Yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. Yun ang paalala niya ng Diyos sa kanya. Keep yourself from evil. Ilayo mo, ingatan mo ang iyong sarili sa masama. Alam mo, pwede tayong ipurubok ng tao para gumawa ng masama. Pwede kang ipurubok ng tao para ikay magmura. Pwede kang ipurubok ng kapwa Kristiyano para gumawa ka ng masama. Pero ang sabi ni David, di ba? Di ba? Lumayo ka. Lumayo ka. Ito'y pagkatapos ni David maranasan ang kabiguan sa buhay. Siya'y nagbigay pa rin ng paalaala sa atin. Amen? Reminders from David. Keep yourself from evil. Number 2, keep himself delighting God. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Yun ang paalala ng Diyos sa kanya. Delight yourself. Magpakaligaya naman kayo sa Panginoon. Di ba? Sa inyong kabataan, habang may kabataan pa kayo, enjoy your youth. Enjoy your age. Habang kayo makaka-attend ng young people, umattend kayo. Sabay isang araw pag kayo may asawa na, hindi nyo na ma-enjoy yan. Kasi may anak ka ng aalagaan, minsan maiiwang ka na, samantalang habang kabataan pa. Diba? Kaya, huwag niyong i-miss ang young people's fellowship.
Sa pag-isang araw kayo'y tatanda at lilipas din. Ito, liligawan kayo, maliligaw isang araw, magkakaasawa na kayo, iba ng obligasyon, may pamilya na. Kaya habang kabataan pa, okay? Keep yourself from evil, keep yourself delighting God. Number 3, to keep yourself good before God. Verse 23. Keep yourself good before God. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Panatilihin nating mabuti tayo sa harap ng Panginoon. Hindi lang sa harap ng tao. You know, you can make yourself good in the face of people, but not before God. Pwede yun. Pwede mong i-cover yung sarili mo. Madaling magpanggap sa karamihan. Pero pag kayo nag-iisa na, who are you when you're alone? Kung ikay nasa SM na mag-isa, sino ka kaya? Ay, wala mo kasama, manonood muna ako ng sine. Diba? Ay tapos, ang laki ng iyong face mask. May face shield pa. Diba? Hindi na ako kita na rin. Diba? Pero kita ka ng Diyos. Amen? Kaya sabi ni David, ano sabi niya? Napakagandang talata natin, di ba ka? Delight. The steps of a good man are ordered by the Lord. Ang mga hakbang ng mabuting tao ay inaayos ng Diyos. Okay? He delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him in his hand. So, keep yourself good before God. Katulad ni Job, sabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking anak na si Job? Wala siyang gaya sa lupa. Sakdal, natatakot sa Diyos, lumalayo sa masama. Pero yun, sa dami ng tao, si Job lang ang kanyang napansin. Sa maraming kabataan dito, sino ka sa harapan ng Panginoon? Is God really blessed in your life? Would God, pwede kayang ipagmalaki ka ng Panginoon? Amen? So, keep yourself good before the Lord. Not only that. Number 4, keep yourself from jealousy. Verse 35. I have seen the wicked in great power and spreading himself like a green bay tree. Yet he passed away, and lo, he was not. Yea, I sought him, but he could not be found. Okay? I have seen the wicked in great power, spreading himself like a green bay tree. Yet he passed away, and lo, he was not. Yea, I sought him, but he could not be found. Keep yourself from jealousy. Alam mo, sa mga kabataan, hindi nawawala yan. Inggit. Diba? Naiinggit sa itsura ni sister, ba't maganda siya kaysa sa akin? Tanggapin mo na kasi. Alam nyo ba yon? Blessing ng Diyos, hindi tayo magkakamukha. Mahirap kung lahat tayo magkakamukha. Diba? Sino din ang asawa ko? Diba? Mapagkamala ko yung asawa. Hindi pala ito asawa ko, diba? Kamukha eh. Di ba ga? So, mahirap. Kaya, magpasalamat tayo, hindi tayo magkakamukha. Amen? Kaya, po. So, mga minamahal, keep yourself from jealousy. Alam niyo po ba, hindi po maganda yung tayo po ay naiinggit. Amen? Inggit. Huwag niyong kainggitan. Dapat ikatawa niyo pa. Halimbawa, pinagpapala si Brother Henry. Praise the Lord.
May bagong sakyan si Brother Henry. Amen. Praise the Lord. Mayroon ka ng masasakyan. Brad, pwede ba ako makisuno sa'yo? Oo naman. Pero mo, driver mo lang siya. Wala kang gasolina. Oh, kita mo yan. Kaya dapat magpasalamat kayo. Huwag niyong kainggitan. Hindi yung sana mabangga siya. Hindi magandang isip at ugali ng Kristiyano. Amen? Diba? Huwag tayong mainggit. Dapat ipagpasalamat natin kung sila binibless ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ipag-pray pa nga natin na i-bless natin ang bawat isa. Amen. Diba? Ano ba ang pangalan mo? Justin. Pag-pray nyo si Brother Justin. Di ba ka? Oh, pag-pray nyo na siya'y maging mayor ng Taysan. Di ba ka? Oh. Huwag nyo kainggitan siya kung siya ngay maging mayor. Oh. Sister, anong pangalan mo? Josie. Oh, di ba? Pag-pray natin si Sister Josie. Oh. So, mga minamahal, keep yourself from jealousy. Number 5, keep yourself righteous before God. 37, verse 37. Mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. But the transgressors shall be destroyed together. The end of the wicked shall be cut off. But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. And the Lord shall help them, and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. Di ba? Keep yourself righteous before the Lord. Panatilihin nating matuwid tayo sa harap ng Panginoon. In the first place, matuwid na po tayo mga kapatid sa Panginoon. Tayo pinaging matuwid ng Diyos nung tayo maligtas. Matuwid ka na, righteous na tayo. Sapagkat tayo po'y binili ng dugo ng ating Panginoon. Amen? But we need to live righteously. Kaya sabi po ng Bible, Matthew chapter 7, verse 48, be ye perfect as your Father in heaven perfect. Amen? Now, number 3, His recompense from God. Ano po yung bayad ng Diyos sa Kanya? Anong pagpapala ng Panginoon sa Kanya? Dahil sa Kanya mga ginawang ito sa Kanyang buhay, mga kapatid. Ito po yung culmination, verse 25. I've been young, and now I'm old. Yet, have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread? He was not forsaken by God. Hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Sa lahat ng laban, kabiguan man, kapaitan man, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Yun yung ganti ng Diyos sa Kanya. He was not forsaken. Salamat sa Diyos. Hindi siya marunong mang-iwan. Kung ikaw may bumagsak, muli kanyang ibabangon. Naalala po natin yung kwento po ng footstep in the sand. Di ba ga? Ang kwento po, ang dalawa po ay naglalakbay sa dalampasigan. Nakikita ng lalaking ito dalawang paa o dalawang footstep ang nakita niya. Habang naglalakad sila papalayo, nakikita niya, iisa na lang ang steps nakita niya. Sabi niya, Lord, ba't mo ako iniwan? Dahil iisa na ang aking bakas nakita. Sabi ng Panginoon sa kanya, it's not yours, it's mine. Ibig sabihin, dahil ikaw ay lugami na, dahil ikay bagsak na, ikay hawak-hawak ko na. Amen. Mga kapatid, kahit tayo bumagsak, sasaluhin pa rin tayo ng Panginoon. Sabi ni David, iwan man ako ng aking mga magulang, mayroon Diyos na dadampot sa akin. Mga kapatid, ako'y lumaki pong walang nanay. Hindi ko na nagistan ng magkananay. Lumaki lang ako sa may tatay. Pagkatapos ng elementary, nag-isa na ako sa aking buhay. Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon.
This verse actually, I love this verse sapagkat that speaks to myself. Ako'y naging bata, naging kabataan, at ngayon matanda na. Di ko naranasang manghingi. Di ko naranasang magpalimos ng tinapay. Mga kabataan, nawa ito'y maging patotoo natin sa buhay. Habang kay kabataan pa, see to it that one day, when you look back, you will always see God's grace and mercies in our life. Amen? His recompense from God. He was not forsaken by God. He was faithfully supplied by God, nor his seed begging bread. Di ba? Hindi, siya po'y nakaranas ng katapatan, ng supply ng Diyos. Hindi siya nakaranas na manglimos, magpalimos, mga kapatid, sa kanino man. Tayo po'y almost 31 years na po, 28 church and 3 missions. 31 years na po tayo sa Lemre. But hindi ko po naranasang pumunta sa kapitbahay at manghingi ng pagkain. Di ba ga? Naranasan din po naman natin ng pagpapala po ng Panginoon. Dati-rati ang akin lang pong pangarap pumunta ng Batangas. Yun lang alam kong puntahan Batangas. Yun lang alam kong lugar, Batangas. Noong ako'y maging Kristiyano, noong ako'y nag-aaral ng high school, nangarap ako makarating ng Maynila, Brad. Ano kayang itsura ng Maynila? First time nakarating ako ng Maynila, uso pa po nun yung excursion. Yun sa school. Ang tawag doon sa school? Field trip. Talagang ako'y nagsikap makasama sa field trip. Ang pinupunta pa po dyan yung Maria Makiling, Mount Makiling. Sa Maynila, Harrison Plaza. Yan pa sikat no, Harrison Plaza. Sumakay po ako sa bangkar. Naku, tuwan-tuwa, hindi marunong magpatakbo. Ay talaga na. Ay, ang mangyan nakasakay. Di ba ga? Nung ako'y Kristiyano na 1990, 91, sabi ko, gusto ko makarating ng Baguio. Abay, may conference. May conference. Ako'y talagang nagsikap makarating ng Baguio. Abay, nakarating ng Baguio. Yun, ganamang mangyan, di ba? Gusto mo rin makarating. Di ba? Nangarap. Nangarap pumunta na ibang bansa. Nakarating na ibang bansa. Di ba? Nangarap pumunta po ng Korea. Nakarating Korea, pumunta po ng Cambodia, Vietnam, Hong Kong, Macau. Nakarating din po. Nakarating pong Amerika. Alam niyo ba, yung first trip ko na Amerika, ang baon ko po, $20. $4. $4. 4 na pirasong dolyar. Alam niyo po ba, yung nakarating po yun sa offering plate sa Amerika. Wala kang mabibilin. May pagkain naman sa aeroplano. Sabi ko, nakakarating pala sa Amerika ang $4. Ano mo yun? Dahil po ng biyaya ng Panginoon. Mga minamahal, making the most out of your life. Magtapat lang po kayo sa Panginoon. Katulad ng sinabi ni Paul, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Huwag lang po kayong lumayo. Magpatuloy lang kayo. Maglingkod po kayo sa Panginoon. Hindi kayo malulugi. Hindi kayo magsisisi. Ang buhay ko, pinaglingkod ko sa Panginoon. At kung ako'y tatawagin po ulit ng Panginoon, maglilingkod pa ulit ako sa Panginoon. Kaya nung aking 2 anak, sabi ko, maglingkod kayo sa Panginoon. At sila'y nagpapasalamat din dahil sila'y naglilingkod sa Panginoon. Si David, siya po may pangarap din sa kanyang sarili. Sabi ko, anak, gusto ko, ito ang kuhanin mo. Sabi ko, tingnan mo, kung ikay kukuha ng IT ang gusto niya Ang daming IT kako, walang trabaho. Magkatapos, anong gagawin mo? Sabi ko, kumuha ka ng music, kailangan natin ng musikero sa simbahan. So,
nag-isip din. So, dinala ko yan nag-isip kami ng mga school. Naku, ang mamahal. So, inisip ko sa UP, Diliman. Sabi ko, kumuha ka dyan. Kaya lang, nung kumuha ng exam, bagsak. Yung pala may second exam pa, yung actual. Hindi niya nakuha. So, nag-isip kami, napunta kami ng Bob Jones. So, doon ko sa dinala, salamat sa Diyos, nakatapos po siya doon. Now, 2 years in music, natuto siya. Pagkatapos po noon, nung siya nasa na-encourage kumuha ng Bible courses, theology. Kaya natapos po niya yon. Ngayon, pastor na po siya. May asawa na rin. At yun na rin ang kanyang sinasabi. Kaya mga young people, napakaganda ang patuto ni David sa ating binasa. Ako'y naging bata, ako'y naging kabataan, ngayon matanda na. Pero wala akong nakitang matuwid na nagpalimos ng tinapay. Panalangin ko sa mga kabataan ngayong hapong ito, nawa, ito'y maging patotoo rin natin habang nasa kabataan pa tayo. After 10 years, 20 years, when you look back, I've been young. Now, I'm getting old. But, God never forsook me in my life. He's been faithful to me day after day after day because He loves me. Tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat ngayon pong hapong ito. Salamat po sa iyong mensahe. Sa buhay ni David, dakilang Panginoon. At napakasarap isipin, bulayin ang kanyang buhay, Panginoon. Mula sa pagiging